So good day everyone. My name is John Palay Taraza and I'm going to perform the DNS and web server using Cisco Packet Tracer. So mapapansin natin dito sa Cisco Packet Tracer natin is gumawa ko ng apat na switch. So sa apat na switch na yon, naglagay ako ng sa first switch natin naglagay ako ng 5 computer. So mapapansin natin dito kay 5 computer, may mga nakapangalan siya. So si first 3 computer is nagre-recognize siya as faculty. So bakit nga ba natin siya nilagyan ng faculty? Para hindi malilito yung gagamit ng computer na to or yung ng device na to. And ang ginamit natin dito na line is straight through line. Ayan, mapapansin natin. So dito sa first computer natin is naglagay ako ng IP configuration. Sa IP configuration natin is may IP address na 191.191.191 and 1. So naglagay ako ng DNS server na 191.191.191.51. So ang DNS server is makikita natin yan sa switch 2 na mamaya ay itatakal din natin. So ayan, makikita natin dito kay IP configuration na pare-parehas lang naman sila. Ngayon naman, dadako naman tayo kay students computer. So si students computer is wala akong nilagay na DNS server. So bakit? Para hindi ma-figure out or hindi magamit ni student yung faculty. Kasi pag nilagyan mo ng DNS server si student, magagamit niya rin yung faculty na device. So yan, dako naman tayo kay switch 2. Ngayon, kay switch 2 naman, gumamit ako ng crossover na line. So, kay crossover na line, naglagay ako ng trunks dito. So, ano nga ba yung purpose ni trunks? So, si trunks is nagko-connect siya sa other switches. So, kung makikita natin dito na si trunks, yun yung parang nagiging purpose niya or yung silbi niya. So, example natin is maglalagay ako ng message kay faculty 1 ng switch 2 and faculty 1 ng switch 1. So dapat magsasuccess siya kasi dahil kay trunks yan. So ngayon naman makikita natin dito na naglagay ako ng 3 computer which is si faculty nga and ng 2 server na magkaiwalay, si DNS and web server. So ano nga bang purpose nito? Ang purpose ni DNS is maglagay ng command or DNS server na nagre-recognize dun sa kabilang switch. So kaya natin napapagana yung kabilang faculty sa kabilang faculty dahil yan kay DNS server. Yan. Copy natin kay IP address and IP DNS server natin. Yan, mapapansin din natin yan dito. So kung mapapansin niyo, naglagay ako ng ibang IP address kay web server dahil hindi dapat niya nababasa yung IP address ni servers DNS. Kasi pag pareha sila ng IP address, malilito sila. And malilito din yung gagamit ng server nila. So, ayan, nahihimay naman na natin and napapagana natin sa utak natin. So, ngayon naman, may itatry naman tayo dito kay web browser. So, si web browser, pag nag-input kasi ako ng URL, ang ilalagay ko is halimbawa ganito. Nag-command kasi ako ng www.darasa.com. So, titignan natin kung ano yung kalalabasan niya. Oops. Hostname unresolved. So, bakit nga ba hostname unresolved? Sige, i-figure out din natin. Makikita natin dito na si welcome to my world yung unang lumabas kasi yun yung nilagay ko dito kay HTTP kay DMS server. And bawal siyang lumabas dito kay kasi hindi niya naman nalalaman, hindi niya naman nababasa. Wala siyang DNS server.
So yun, napansin nyo. Hindi ako naglagay ng DNS server dito kay PC kasi para makita or malaman na rin natin yung pagkakaiba-iba nila. Pero kailangan may DNS server si faculty kasi ano yan tawag dito, magka-connecta sila pareha sila ng ng purpose. Nalagay tayo. Ngayon, mapapansin natin pag naglagay ako dito kay Earl ng www.terasa.com, may lumalabas na siya ngayon kasi nilagyan na natin ng DNS server. Ngayon naman, dadako tayo dito kay switch 3. So, si switch 3 naman, ano bang purpose na ito? Si switch 3, naglagay ako ng switch 3 dito kasi overload na masyado dito sa naunang switch na to. So, kailangan natin maglagay ng switch 3 para hindi masyado mabigat dito sa gagawin nating another student area. So, sa last na switch natin, makikita natin dito si student A and student BB. So, ginawan ko siya ng ganyan para magkaiba yung class nila dito kay students. So, testing natin kung gagana sila. Yan, dapat gagana sila. Ngayon naman, mapapatanong tayo. So, si student 1 kay switch 1 and student A kay switch 4, gagana ba siya? So, testingin natin. Ang dapat nalalabas is hindi siya gagana. Alam niyo kung bakit hindi siya gagana? Kasi magkaiba sila ng class and wala siyang IP address. Yan. Wala akong nilagay na may nilagay akong IP address kaso wala siyang DNS server. Yan. Mali ako, sorry. Yan. So, hanggang dito na lang. Lahat naman na ipakita ko sa inyo and nagawa naman natin. So, ayan, hanggang dun lang. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po.